Okay, ang dami niyong sinasabi na yung picture ni Digong ay edit-edit kasi sobrang payat, 'di ba? Unang-una, yung picture na sobrang payat ni Digong, posible naman talagang totoo 'yun. Kahit sinasabi niyong edit, bakit? Unang-una, si Digong matanda na. Pangalawa, si Digong malayo sa pamilya nila. 'Di ba? Malayo siya sa pamilya niya. Syempre, bakit? Nakakulong. Si Digong may sakit. Anong ine-expect nyo sa kalagayan ni Digong ngayon? Blooming, chubby. We have to admit the fact that our former president is now may struggle siya sa health. Kaya payat talaga siya. Kaya kung ano man yung nakikita nyo sa picture, possible na ganyan talagang itsura niya ngayon. And kung wala man nilalabas na talagang picture ang family ni Digong, syempre, ayaw rin naman nilang makita na yung tatay nila is maging kaawa-awa dito sa Pilipinas. Pero, in reality check, possible yon. Pangalawa, sabi nyo nanghingi ng sorry si Digong sa simbahang Katolika. Nandun tayo. Humingi siya ng sorry. At lahat naman tayong Katoliko ay hindi naman perfect. Nagpapatawad tayo. But, hindi natin kontrolado ang bawat taong simbahan. Yan kasi yung nakakalungkot na katotohanan sa Pilipinas. Kasi si Digong, dating Pangulo ng Pilipinas, na hinusgahan ng simbahang Katolika. Ngayon, kapag ang simbahan kasi pinakialaman mo, ang mga taong simbahan, magre-react yan. Hindi naman sila nagsasabi ng kanilang daing pagdating kay Digong dahil galit sila. Yun ang opinion nila at sama ng loob nila hanggang ngayon. Nagpatawad sila kay Digong, kahit ako pinatawad ko si Digong. But to the fact na sabihin yung opinion namin base sa politika at simbahan, walang masama doon. Kasi totoo naman kahit sinong Katoliko magagalit kung sasabihan mo na ang Catholic Church tatagal na lang ng 20 years. Kahit sinong Katoliko maiinis kapag inalimura ang mga pare. Kahit sino mababatrip pag nilait ang Pope. Kahit sino mabibwisit kapag nilait mismo ang ating simbahan. Kaya nga may tinatawag na Catholic Faith Defender. We are the defender of the Catholic Church. At lahat ng defender ng Catholic Church na inis. At sinasabi lang namin yung opinion namin kasi pag simbahan ng sinaling mo, ang taong simbahan magre-react. At kung ano man ang naririnig nyo patungkol dyan kay Digong na komento ng taong bayan, yan ay komento ng taong simbahan na sinaggasaan ni Digong. Kaya wala tayong magagawa dyan. Hindi natin yan control ang mentality ng tao dito sa Pilipinas. Kuha nyo. Okay, sinasabi nyo na yung comment ni Digong sa mga pare ay nakabatay sa kung paano siya trinato o minules siya ng mga pare. So, kami namang mga Katoliko ay tanggap naman na may kahinaan ang mga kaanib ng simbahan. Kaanib hindi yung simbahan mismo yung mga kaanib ng simbahan ay nagkakamali yan. At tanggap namin yan, may mga kapintasan yung mga kaanib ng simbahang Katolika. Pero ano ba yung Okay, dito tayo kay Digong at ang kaparian ng simbahang Katolika. Ang sabi kasi nila, si Digong nagbigay ng hindi magandang komento sa kaparian ng simbahang Katolika dahil minules siya ata siya o trinato siya ng hindi mabuti nung kabataan ni Digong. So, nandoon tayo. Kaming mga kaanib ng Katoliko ay tinatanggap namin na yung kaanib ng simbahang Katoliko ay hindi perpekto. Hindi yung simbahan na tatag ni Christ kundi yung kaanib nito. Talagang may mga kapintasan kami. Pero bilang isang pangulo ka ng Pilipinas, dating pangulo, kaklaro ko na lang, ng Pilipinas, which is si Digong, hindi rin tama na bilang dating pangulo ka or pangulo ka during that time, nabigyan mo ng pangit na komento ang kaparian ng simbahan kasi sinasagasaan mo na religion dyan Labas na yon. Kung may nagawa man ang kaparian kay Digong, sa kanya yon. Hindi niya pwedeng gawing generally speaking kasi ang nangyari, ang mga kaparian nyo ganito. Kay ang Pope nyo, ganyan. Ang Catholic Church, 20 years na lang kayo. Bakit niya gine-general? Diba? Kung meron siyang bad experience sa pare, sarilinin niya. Kasi sa kanya lang yun Pero hindi Ang pinakamasakit doon, nag-public speaking siya. Patungkol sa kapintasan ng mga kaparian ng simbahang Katolika, na which is ang daming Katoliko sa Pilipinas. At talagang ma-offend yan. Ako bilang isang defender ng simbahang Katolika, wala naman akong pakialam
sa kung ano mang mga literatura o batas na binigay niya sa Pilipinas. Wala akong pakialam dyan. Trabaho niya bilang Pangulo yon. But, sa pampublikong lugar at ikaw ay isang Pangulo at hamakin mo ang kaparian at gawin mo siyang generally speaking, mali yun. Hindi mo pwedeng sagasaan ang religion kahit may pangit ka pang karanasan sa mga pare. Kasi yung pangit na karanasan mo sa mga pare ay personal mong karanasan yon. Hindi mo yan dapat binobroadcast. Hindi naman tinatago ng Catholic Church ang mga iskandalong kinasasangkutan ng mga pare eh. Pero yung mali doon, bilang Pangulo ka ng Pilipinas at iproklamo dito sa Pilipinas, yung pamimintas mo sa mga pare, mali yon. Bakit? Dahil follower ka ni Allah. Kaya mo nga sinasabihan ng God is stupid ng Christianity kasi nga, followers ka ni Allah. 'Di ba? Kaya yung mga Catholic, kahit sabihin natin humingi man siya ng tawad kung yun nga ay totoo, hindi naman ganun kadaling kalimutan. At hindi kadaling maghilom yung sugat na iniwan ni Digong kasi simbahang Katoliko yan. At mahal na mahal namin ng Catholic Church. Hindi kayo pwede dahil fanatic kayo kay Digong ay mananahimik kami. Hindi ganun yun. Dahil nag-iwan ng malaking sugat sa bawat puso ng Katoliko yung sinabi niya at kailangan yung intindihin yon. Inalimura ang kaparian, ginawa niyang general at sinabi yan sa pampublikong lugar. Kasi ganito lang yan Katulad na lang nung statement ni Digong sa Pope. Hindi ko na siya i-mention kung anong sinabi niya kasi bilang respect na rin sa Santo Papa natin. Kung may bagong presidenteng sisibol na katulad ni Digong at yung pamamaraan ni Digong sa kung paano magsalita sa Catholic Church, tatanggapin nyo bilang mga Katoliko kayo. Meron siyang statement tungkol kay Ebat Adan na nasabi niya that the God is stupid. Kung magkakaroon ba ng bagong Pangulo at sasabihin sa buong Pilipinas bilang siya ay presidente na God is stupid, iidolohin nyo? Kung magkakaroon ng bagong Pangulo at sasabihin na ang mga kaparian ng simbahang Katoliko ay ganito, ganyan, hindi ko na rin sasabihin kung paano siya nagmura, iidolohin nyo ba? Kung magkaroon ng bagong Pangulo na sisibol dito at hamakin at laitin ang Santo Papa ng Katolikong simbahan, okay lang sa inyo. Kasi ganito yan. Kung ang issue ni Digong ay ang kaparian ng simbahan, bakit kailangan niyang idamay ang Pope? Inaano ba siya ng Pope? Ang nilalaban dito ng mga Pilipino sa ilalim ng simbahang Katolika ay hindi naman kung ano yung batas na prinomote ni Digong kundi kung paano niya trinato ang simbahang Katolika. Kung paano niya pinagsalitaan. Marami tayong mga Katoliko dito na inilalaban natin ang simbahang Katolika para sa kaayusan at sa katarungan. Pero nung ginagawa niya, binabagsak niya ang simbahang Katolika na siyang nagpasimula ng Christianity sa buong mundo at naging dahilan kung bakit naging Kristiyano ang Pilipinas. Ikalawa, anong sabi niya? Diyos ba yan namamatay? Minura niya pa. May Diyos bang namamatay? Divinity of Christ. Katoliko ka. At alam natin ang halaga ng crucifixion. Hindi ba? Okay lang sa inyo na gano'n ang sabihin niya? Yang Diyos nyo, nagpapako sa krus, pumayag, nagpakamatay. Diyos ba yan? May Diyos bang namamatay? Kasi kung tayo ay a-agree sa pamantayan ni Digong, ay parang uma-agree tayo na totoo at tama ang dapat niyang sabihin sa simbahang Katolika. Wala tayong pakialam kung ano ang statement niya pagdating sa gobyerno. Pero karapatan naming mga Katoliko at ako bilang depensor ng simbahang Katolika na protektahan ko ang simbahan. Malaya siyang nakapagsalita ng hindi maganda sa simbahang Katolika at malaya akong makakapagsalita na depensahan ng simbahang Katolika laban kay Digong. Karapatan ko yon bilang kaanib ng simbahang Katoliko. At walang sino man na makakapigil sa akin para idepensa ang simbahang Katoliko because I was born and raised as a Catholic. Yon ang totoo. Okay, nagsalita si Digong na God is stupid. At ito ay inilarawan niya kay Ebat Adan na parang nag-create ang Diyos na si Ebat Adan tapos sa huli wawasakin niya din. Ano ba yung knowledge na pwede nating matutunan dito? Unang-una, hindi natin alam ang pamantayan ng talino ng Diyos.
Lahat ng talino ng tao, kahit pinakadalubhasa pa sa buong mundo, yan ay nagmumula sa Diyos. Walang makakaarok sa karunungan ng Diyos kung bakit nangyari yon. Pero kung lalawakan natin ang pag-iisip natin, patungkol dyan kay Eva at Adan na sinasabi ni Digong na God is stupid, pinapakita dyan na tayong mga tao ay hindi robot. We have our own will to decide kung makikinig ba tayo sa Kanya o hindi. Pero lahat ng bagay na ginagawa natin ay may consequences yan. Pinagbawalan si Eva at Adan na huwag kainin ang ipinagbabawal na bunga. Pero nakila Eva at Adan yan kung susunod sila o hindi. Hindi ba? Hindi naman sila ginawang robot ng Diyos na kapag ikaw ginawa mo yan, humanda ka sa akin, yari ka sa akin. Yung pinisikal sila, hindi. Pinaalis sila doon sa Garden of Eden kasi yun yung bunga ng ginawa nilang hindi pagsunod. No? At hanggang sa ngayon, tayong mga tao ay binigyan tayo ng freedom ng Diyos para magkaroon tayo ng kalayaang mamili. Why? Because God is not stupid. God is love. Gusto ng Diyos na tayo ang magdi-decide kung saan tayo magiging masaya. May taong nagiging masaya sa pagiging masama at may taong nagiging masaya sa pagiging mabuti. At sa ating desisyon yon kung saan mo gustong pumunta. Kasi masaya naman ng Diyos kung masaya tayo. Nakadepende na nga lang sa kung ano ang nagpapasaya sa atin. Una yon. Pangalawa, God, ang creator daw ay gumawa ng isang bagay pero sisirain daw niya. Sino raw bang tanga nagagawa nun? Parang tayo, example lang Titanic. Almost perfect ang Titanic na halos kalimutan na nila ang Diyos na walang magpapabagsak sa Titanic, di ba? Pero ano nangyari doon sa Titanic? Nagiba. Lahat ng material na bagay, maging physical material na to, lahat yan ay masisira. Dahil ito ay hindi makalangit na pangangatawan. Kahit ang mga bagay na nakikita natin, lahat yan ay masisira. Lahat ng nakikita ng naked eye, basta't nasa mundo ay masisira. Kahit ikaw pa ang gumawa bilang isang tao. Tanging ang Diyos lang ang nakakaalam kung bakit naging ganon ang pamantayan kay Eva at Adan. Walang sino man sa atin ang makakaarok sa karunungan ng Diyos. At dapat nating tanggapin na ang ating talino ay limitado. Kaya walang sino man sa atin ang pwedeng magsabi na God is stupid dahil God created us. Kung ang Diyos ang gumawa ng sangsinukob, ibig sabihin tanga din tayo dahil tanga ang may lalang. Common sense, common sense. Okay, sabi ni Digong, ang Diyos daw ay stupid, 'di ba? San ka daw nakakita Diyos namamatay, no? Saka nakakita God created human pero di-destroy niya rin. Unang-una sa mga kapanalig kong Katoliko, ang pantukoy na ginagamit dito ni Digong ay ang Diyos ng Christianity. If I was not mistaken, kasi ito ay nirelate niya kay Eva at Adan. Now the question is, sinong Diyos to na sinasabihan ni Digong na God is stupid? Sino ba ang nagpakilala ng Diyos sa Christianity? Sino ang nagpakilala kay Christ? Nagpakilala sa Holy Spirit? Nagpakilala sa God the Father? Nagpakilala sa mga saints? Kay Blessed Virgin Mary and even the 12 Apostles? Sino? Under ng Christianity? Only the Catholic Church. Why? Because the Catholic Church exists. Hindi pa compiled ang Bible. So malinaw, ang tinutukoy na God is stupid dito ay yung God ng Catholic Church. Sa lahat ng Katoliko dito na umiidolo kay Digong, ina-accept nyo that the God is stupid ng Catholic Church. Kasi ang sinasabihan dito ni Digong na God is stupid is yung God ng Catholic Church na kinikilala natin. Sino ba ang nagpakilala ng Diyos sa Christianity? Protestant ba? Hindi. Sino? Only the Catholic Church. Bilang isang kaanib ng simbahang Katoliko, wala akong kwenta kung hindi ko kayang ipagtanggol ang simbahang Katolika. I am not worthy to be called as a Catholic if I can't or if I couldn't defend the Catholic Church. Yun eh. Wala akong pake sa opinyon ng mga senador dito kung gobyerno sa gobyerno kasi halos naman lahat yan, naglolokohan lang yung mga yan. Kahit magbungangaan yan, pare-pareho lang korap yan. Wala na tayong magagawa, ganun talaga, di ba? But, ang panghimasukan nyo ang simbahan at gamitin nyo sa politika, mali yan. Walang sino man na may karapatan na natawaging God is stupid ng Catholic Church. Ano ka, Diyos? Para namang hindi ka mamamatay kung makapagsalita ka. Lahat kami dito bilang mga kaanib ng simbahang Katolika ay nagre-react kung paano trinato ni Digong ang simbahang Katolika. Hindi naman namin, ako, kagaya ko, hindi ko kinwe-question ng leadership ni Digong.
Kasi karapatan niya yan bilang isang pangulo. Kung nakulong man siya, bahala ang gobyerno dyan. Hindi ko problema yan because I am a Catholic defender. Pero kung paano niya trinato ang simbahang katolika, kung paano niya insultuhin ang Diyos ng simbahang katoliko, laitin ng mga kaparian, insultuhin ang leader ng simbahang katolika which is Pope, karapatan kong magsalita. Nagawa niyang hamakin ng simbahang katolika sa pamamaraan niya, kaya kong ipagtanggol ang simbahang katolika sa pamamaraan ko because I am a CFD. Hindi ako yung tangang katolikong panonoorin kayo dahil pangulo ka, tapos babastos-bastusin mo yung simbahang kinaaniban ko, no. Handa kong ibuwis ang buhay ko para sa simbahang tatag ni Kristo ang Katoliko.